Magandang hapon po mula dito sa Pugo, La Union, San Luis, Barangay San Luis, Pugo, La Union. Ewan ko anong oras na, mag-alas 6 na yata. So, gusto ko sagutin. May mga nakikita po ako sa comments, bakit daw hindi ko binigyang halaga si Peter Paul, at hindi ko siya in-interview. Siya pa daw yung nagsundo sa akin mula airport, ganyan-ganyan, kung ano-ano po ang mga comments. Ngayon po, gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto kong i-correct yung mga comments ninyo. Unang-una po, hindi ako sinundo ni Peter Paul mula sa airport. Kami po ay dumating ng alas 7:30 ng umaga sa airport. Kung sino yung mga nakapanood ng una kong video, pagdating ko ng Davao, kami po ay nag-Uber. Nag-Grab taxi, at hindi po kami sinundo ni Peter Paul. Yung Grab taxi na yun, doon ako unang-unang na amaze sa Davao, ang patakaran ng Davao, kasi pag sakay namin ng Grab doon sa airport, merong binigay agad yung mga security personnel ng airport na isang card, at nakalagay doon ang phone number at ang agency na tatawagan mo kapag babaguhin ng Grab driver ang pamasahe. Kung hindi yung talagang lumabas sa app, sa Grab app, at kung hindi yun ang sisingilin ng Grab driver, at kung magpapadagdag siya, tatawag ka sa phone number na yun para i-complain. So yun ang unang-una kong pagkamangha sa gobyerno ng Davao, dahil hindi hinahayaan ng mga Grab driver ay gugyohin or lolokohin ang kanilang mga pasaheros, no? So because that is a very good political will na tinatawag, or yung patakaran na inaalinsunod talaga ng gobyerno kung ano ang dapat, at wala silang pakialam kung may nasasagasaan sila na tao. Ang importante is ipatupad ang tama para sa karamihan. Kaya doon po ako unang namangha sa Davao, yung pagpasok pa lang, pagsakay pa lang ng Grab, at ang airline personnel meron na agad binibigay na phone number na pwedeng tawagan. So, yon ang una kong pagkamangha na ginagawa ng Davao. Ako po ay ayaw kong sumali sa politika sa Pilipinas, pero ibigay natin ang nararapat na dapat ibigay sa mga tapat or sa mga maganda ang pamumuno, kagaya ng nangyayari sa Davao, na ito ay napatunayan ko mismo dahil ako ay nandun. Okay, so pangalawa po nating gusto kong i-tackle is sinasabi na, so yon, una is hindi kami sinundo ni Peter Paul mula airport. Pangalawa, ang sinundo kami ni Peter Paul nung kami ay papunta na ng misyon, dahil yon ang utos ni Sir Paul na sunduin kami ni Peter Paul, kasi nga ako ang bibili or magbabayad ng bigas at saka isda, kasi yun naman talaga ang hiningi ko kay Sir Paul, na gusto kong bumili ng isda at bigas na galing sa mga kita ng panonood ng mga subscribers ng Pugong Biyahero Team. Dahil sa panonood nyo ng aking mga reaction video, is meron na hindi ko pinadala kay Sir Paul noong December, at yun ay inipon natin, at yun ang pinambili natin ng bigas at isda. So ang utos ni Sir Paul is that sunduin kami ni Peter Paul, dahil gagamitin yung sasakyan nila, at doon na rin ilalagay ang mga bigas at kung ano pa yung mga bibilhin. So yon, sinundo kami ni Peter Paul ng alas 6 ng umaga ng February 6. Okay, so sa pagkakataon na to naman, gusto ko ring sabihin na ang isa na naman na kinamanghaan ko kay Pugong Biyahero at ang kanyang team ay ang kanilang pagiging on time. Yung hindi nila sinusunod yung tinatawag na Filipino time, na kapag sinabi mong 6 o'clock, ang oras ng dating nila is actually alas 8, no? Hindi. Ang Pugong Biyahero team, no, ang usapan, nag-text na kasi kami ni Paul that time So, nag-text na sa akin si Peter Paul, sabi niya, "Ma'am, paalis na po ako dito." So, nandiyan ako ng 6 o'clock, sabi niya. So, kami naman ng pinsan ko at ng mga kapatid ko, so, inano namin yung oras namin to make sure na 6 o'clock nasa labas na kami. Pero,
10 minutes to 6, nag-text na po si Sir Paul, ay si Peter Paul, nag-text na si Peter Paul at sinabing nandun na siya. At dumating na siya sa Airbnb kung saan kami pinatuloy ni Sir Paul. So, ganun din, the moment na umalis si Peter Paul mula sa PB House, tinext na kami ni Sir Paul na sabi na paalis na po si Peter Paul papunta na sa inyo. So, and then, nung kami ay nag-lunch sa SM Restaurant, sa may Tongyang, yata yung Tongyan Restaurant, ang usapan na naman namin is, I think, nakalimutan ko, parang 11 yata yung usapan namin, or 12. 12 yung usapan namin. 11:10, 11:05, nag-text na si Sir Paul at sinabing nandun na sila. So, then again, that makes a big deal. Napakalaking bagay po yun na ang Pugong Biyahero at ang Pugong Biyahero team ay talagang grabe sa oras, on time sila, mas nauna pa sila sa time na sinasabi nila. At yun nga ang sabi sa akin ni Sir Paul, na mabuti na kami ang maghintay dito kaysa kayo. Yun ang sabi sa akin ni Sir Paul. Kaya isa na naman yun na malaking pagkamangha ko sa Pugong Biyahero team, Pugong Biyahero, dahil sa leading sa pamumuno ni Sir Paul is that ang kanilang oras is talagang mas maigi pa sila. Hindi pa natin pwedeng sabing on time. They're earlier than on time. Kaya yun po ang isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa Pugong Biyahero team at lalong-lalo na sa pamumuno ni Sir Paul. Okay, balik tayo kay Peter Paul. Yung sinasabi na bakit daw hindi ko siya in-interview, ganun-ganun. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ipapart 2 ko po siya. Si Peter Paul po, mula sinundo kami sa Airbnb, siya na po ang aming kasama. Katabi ko siya sa sasakyan. Ang interview ko po sa kanya is informal. Marami na pa akong tinanong sa kanya habang siya ay nagmamaneho, habang kami ay nakasakay sa sasakyan. Hindi nga lang siya formal na kagaya ng ginawa ko kay Ralph, kay Peking Bombay, kay Madam Yola, kay Sir Paul. Hindi ko na nga lang hindi lang formal yung ginawa ko. Pero sa mga oras na magkasama kami sa sasakyan, marami na po akong tinanong sa kanya na hindi niya namamalayan na siya po pala ay ini-interview ko na. So, isa yon sa mga dahilan kung bakit wala kayong nakita na specific na interview kay Peter Paul. Pangatlo na dahilan kung bakit din wala kayo, ganito po. Hindi po kasi ako yung taong walang pakialam. No, hindi ako yung taong sarili ko lang yung iniisip ko. Hindi po kasi ako yung taong for the views. Para lang marami akong view, maraming bagong magsusubscribe sa akin, is kakalimutan ko na si Peter Paul ay tao pala. Bakit ko sinasabi to? Si Peter Paul po, mula sa kanyang bahay, halos 2 oras din ang drive niya. Kung hindi man 2 oras, is like almost 2 hours din ang drive niya mula sa kanyang bahay. It's 1 hour or 2 hours if I remember it right. I have to go back to the video. Pero matagal ang biyahe niya po mula sa kanyang bahay papunta sa PB House. So sa araw po ng February 6, nung kami ay sinundo ni Peter Paul, madaling araw pa lang umalis na siya sa bahay niya, pumunta siya sa PB House para kunin yung sasakyan. Medyo natagalan siya sa pagbukas ng gate para kunin yung susi. Siyempre, madaling araw, tulog ang mga tao. And then, mula po doon sa PB House, 2 oras na naman po yan na papunta hanggang kung saan kami tumutuloy. So, imagine yan. So, pagpalagay mo na 4 hours na pong gising yung tao para sunduin kami. And then, pagkatapos kaming sunduin, nag-drive na naman kami. Siya na naman ang drive mula doon sa Airbnb, papunta sa Kalinan, kung saan kami namili. And then, pagdating na naman namin, siya na naman ang nag-drive mula doon na naman sa Kalinan hanggang sa mga napanood nyo naman po yung mga
videos na pinublish na nila ni Pueking Bombay, ni Estong, at si Peter Paul at ni Ralph, at saka ni Sir Paul, pinakita na po nila yung pamimigay namin ng mga bigas. So, doon na naman si Peter Paul na naman po ang nag-drive. Wala po itong pahinga. Mula nung madaling araw, no, umalis siya sa bahay niya hanggang the time po na kami ay namigay ng mga bigas at isda, wala po itong pahinga, dire-diretso po yan. And then, pagkatapos noon, nung pabalik na kami ng PB House, so tumigil lang kami para kumain sa isang karinderya. And then, mula doon na naman, sa karinderya na yon hanggang makarating na naman po kami ng PB House, magdadalawang oras na naman po yan. At hindi ko na po pwedeng ayoko nang maging selfish na para lang magkaroon ako ng maraming view, sasabihin ko kay Peter Paul, i-interviewin kita. Nagaya ng pag-interview ko sa mga naunang 4. Alam niyo po kung bakit kinakailangan niyang magpahinga. Nakatulog po si Peter Paul. Hindi po ako talaga masamang tao para gigisingin ko yung tao. Para lang po ma-interview ko siya. Para lang po magkaroon ako ng maraming views. Para lang po magkaroon ako ng mga bagong subscribers. Hindi ko po gagawin yon. So, nung tinanong ko, hinanap ko si Peter Paul actually, nung sinabi sa akin nakatulog siya, hinayaan ko siya dahil sa tindi ng pagod niya, ng driving niya. At alam niyo po ba, kaya hindi tumataba ang Pugong Biyahero Team kasi sa kanilang mga pinupuntahan ng mga misyon, kahit pa gaano karami ang kainin nila, pero yung biyahe nila is talagang matagtag. Ganyan po ang daan, kahit sementado yan. Kaya nga sabi ko, nung habang kami ay naglalakbay na mula doon sa kinainan namin sa kabundukan, yung may karinderya doon, talagang sabi ko, ba't kaya pala hindi kayo tumataba? Kasi yung daan, yung naaalog na agad yung kinain nila. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi ko formal na in-interview si Peter Paul, pero hindi dahil sa anumang bagay, kung hindi gusto ko po, hinayaan ko po siyang magpahinga nung habang ako ay nag-i-interview sa ibang mga members ng PB team, kasama na doon si Sir Paul. Kaya yung mga nanghuhusga dyan na kesyo, bakit daw hindi ko in-interview si Peter Paul, ganyan-ganyan. Yun po ang dahilan. Hindi po ako selfish. Hindi po kasi ako makasarili na para yung iniisip ko lang ang sarili ko. Hindi po. Hinayahan ko pong magpahinga si Peter Paul. Sa ipaparto ko po kung pakita ko sa inyo yung mga daan na dinaanan namin para nakikita nyo naman yung mga kung ano yung mga video ni Sir Paul. Mga videos nila kung ano yung mga dinadaanan nila. Pero iba kasi yung tinatawag na up close and personal. Yung bang talagang naranasan mo, yung talagang nandun ka. Iba kasi yung pinapanood mo lang. Para ba kasing pag pinapanood mo lang, parang ganun lang. Kahit pa nakikita mo kung gaano kahirap yung daan, iba po yung nandun ka at naranasan mo mismo at naranasan ko po yun. Kumpara pa na sabi nga ni Sir Paul, yung mga dinaanan nga namin talagang napakadali pa yon. So, kung madali na yon, imagine yung mga hindi madali na pinagdadaanan nila everyday sa kanilang ginagawang misyon. Kaya yung mga nagsasabi na dapat sa charity kayo nakilala, dapat charity kayo, walang teleserye. Ako po, dahil ako ay sumama na sa kanila, naniniwala na ako na dapat hindi lang pagbimisyon ang ginagawa nila kasi physically po nakakapagod po talaga. Kaya pala sabi ko, kaya pala tomato, yung mga mapayat. Kasi grabe yung mga pagod, yung mga daan na dinadaanan nila, yung mga ginagawa nilang mga bagay-bagay. Grabe yung pagpapawis, nandun sila sa kailaliman ng mainit na araw. Alam mo yon, yung basa ka ng pawis. It's really tough. At hanggang hindi mo naranasan ang mga nararanasan ng Pugong Biyahero Team is wag po kayong basta-basta manghusga, no? Wala kayong karapatan. Straight to the point. Kilala nyo si Nurse Nora, straight to the point pagsalita. Kaya yung mga nagsasabi na bakit ka daw hindi interview si Peter Paul, ganyan-ganyan, yun po ang dahilan.
Again, like I said, nakasama ko siya ng ilang oras sa loob ng sasakyan. Marami akong mga natanong sa kanya, informal nga lang, pero siya actually ang pinakamahabang interview na ginawa ko. Kaya lang, hindi lang siya yung formal na paraan. At ang pag-i-interview is hindi lang yung gaya ng ginawa ko kay Pete, kay Ralph, kay Peking Bombay, kay Madam Yola, at kay Sir Paul. Hindi lang yon ang pamamaraan ng pag-i-interview. Marami pong pamamaraan ng pag-i-interview. Kaya hintayin nyo po at ipapalabas ko ang mga kung paano ay yung mga daan na dinaan namin at para talagang makita nyo. But then again, like I said, I experienced it firsthand. Na-experience ko po siya ng sarili ko, kaya alam ko po ang sinasabi ko. Kaya maraming salamat po sa ipagpatuloy niyong panonood. Hopefully sa mga susunod na buwan magawa ulit natin ang makabalik ng Davao at magawa ulit natin na sumama sa misyon, of course kung i-allow lamang naman ni Sir Paul, no? Kaya hintayin niyo po, patuloy niyo pong suportahan ang ating channel. Huwag po kayong mag-skip ng ads, i-like niyo po at i-share niyo. The more that you do that, the more po na marami tayong mga matulungan dahil kasama kayo sa ating mga pagtulong. Gusto ko pong sabihin sa inyo yan at gusto ko pong malaman ninyo na kayo ang dahilan kung bakit po tayo nakakatulong is dahil sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. Kaya maraming salamat po. Again, mula dito po sa San Luis, Pugo, La Union, Nurse Nora po on duty. Thanking you all. Papasalamat po sa inyo.